بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alam po ba natin na may mga gawain na ang mga malaika ay kanilang pinapanalangin ang taong gagawa nito? Napakaraming gawain ito mga kapatid sa Islam, ngunit tayo ay magbibigay lamang ng 7 mula sa mga ito dahil napakaiksi po ng ating mga oras. 7 lamang ang bibigyan natin ng paliwanag mula sa mga gawaing pinapanalangin ng mga malaika ang taong magsasagawa nito. Ngunit kapatid sa Islam, kung bago pa po kayo sa aming YouTube channel na ito, huwag kaligtaang i-subscribe at anyayahan ang inyong mga kasama, kapatid, kaibigan, kakilala, mag-subscribe sa aming YouTube channel. Magkakaroon kayo ng gantimpala kapag sila ay natuto, nagkaroon ng kaalaman at kanilang isinagawa ang kaalaman na ito dahil kayo ang dahilan ng kanilang pagkatutuwa o di kaya malaman ang kaalaman na ito. Opo mga kapatid sa Islam, mayroong 7 mga gawain na ang mga malaika ay kanilang pinapanalangin ang taong nagsasagawa sa gawain na ito. Ang una, ito yung paghihintay natin ng pagdarasal sa loob ng masjid. Kapag tayo ay naghintay ng pagdarasal sa loob ng masjid, salatul jamaah, hanggang dumating ang panibagong sala, ang mga malaika ay kanila tayong pinapanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunghayan niyo po ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi, "Innal malaikata latusalli ala ahadikum madama fi salati, madama fi musallahu alladhi salla fihi, ma lam yuhdith." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang mga malaika kanilang pinapanalangin ang sino man sa inyo o di kaya ang isa sa inyo habang siya ay nandoon sa kanyang pinagdarasalan upang magsagawa ng pagdarasal salatul jamaah malam yuhdith, hanggang hindi masira ang kanyang wudu. At ano ang sinasabi ng mga malaika na ito? Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, rawahul Bukhari. Ang panalangin ng mga malaika, O Allah, patawarin mo siya. O Allah, kahabagan mo siya. Kapatid sa Islam, ayaw po ba natin na tayo ay ipanalangin ng mga malaika? Mayroon tayong pagkakataon. Gawin natin ito. Ipapanalangin tayo ng mga malaika. Pangalawa mga kapatid sa Islam, ang mga taong nagdarasal ng salatul jamaah, ngunit ang kanilang linya, doon sila nagdarasal sa pinakaunang linya, pinakaunang saf. Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala sufufil al-mutaqaddimah. Tunay na si Allah at ang kanyang mga malaika ay kanilang pinapanalangin. Panalangin sa Tagalog. Ala sufufil mutaqaddimah. Sa sino man yung mga taong nagdarasal na ang kanilang linya ay doon sila nakatayo sa pinakaunang linya. Ang sala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay pinupuri ni Allah ang taong ito
sa harap ng kanyang mga anghel. Ito po yung kahulugan ng sala para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi yung literal na dasal para sa atin. Yung dasal na ginagawa natin. Sa mga anghel naman, pag sinabi nating sala, ang mga malaika yusalli, hindi ibig sabihin na sila ay nagdarasal katulad ng pagdarasal natin. Bagkus sila ay kanilang pinapanalangin. Tinanong si Sheikh bin Baz rahimahullah kung ano ang sala ng mga malaikat. Sabi niya ay kanila itong pinapanalangin. At ano ang sala ni Allah? Sabi niya ito ay kanyang pinupuri, fanauhu. Pinupuri niya ang tao sa harap ng kanyang mga anghel. Opo mga kapatid sa Islam. Pangatlo, talabul ilm. Pagsasaliksik ng kaalaman. Hanian, no? Para sa mga taong nagsasaliksik ng kaalaman. Babae man sa lalaki, bata man sa matanda. Ang mga taong nagsasaliksik ng kaalaman ay mayroong karangalan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tada'u aznihataha li talibil ilm. Ibinababa ng mga anghel ang kanilang mga pakpak para sa nagsasaliksik ng kaalaman. Ridam bima yasna. Pagkalugod ng mga malaika sa ginagawa ng taong ito. Wa innal alima la yastaghfiru lahu. At ang taong maalam ay la yastaghfira lahu. Ibig sabihin ay humihingi sa kanya ng kapatawaran. Sino yung humihingi sa kanya ng kapatawaran? Man fis samawati wa man fil ard. Ang lahat ng nasa kalangitan at ang lahat ng nasa kalupaan ay humihingi kay Allah ng kapatawaran para sa taong mayroong kaalaman. Subhanallah. Wa man fil ardi hatta al-hitan. Pati ang mga balyina sa karagatan ay humihingi ng kapatawaran kay Allah para sa taong mayroong kaalaman. Kaya mga kapatid sa Islam, hindi basta-basta ang taong nagsasaliksik ng kaalaman. Hindi basta-basta ang taong nagkaroon ng kaalaman. Dahil lahat ng nilikha ni Allah, mapalangit man, mapalupa, mapadagat, ay humihingi sa kanya ng kapatawaran. Hinihingi siya. Siya ang hinihingi ng mga ito ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, muallimul khair. Ang mga taong nagtuturo ng kabutihan. Sa panahon natin ngayon, napakaraming paraan para magturo ng kabutihan. At nasa panahon tayo ng teknolohiya, napakadali magturo ng kabutihan. At ang pagtuturo ng kabutihan ay kabilang sa mga taong ipinapanalangin ng mga anghel kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta an-namlatu fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Tunay na si Allah at ang kanyang mga anghel sa kalangitan at kalupaan, pati ang langgam na nasa kanyang butas, pati ang hut, balyina sa dagat, ay nananalangin, kanilang pinapanalangin sa kabutihan ang taong nagtuturo sa mga tao ng kabutihan. Subhanallah. Ito yung mga gawain na hindi natin dapat pinapalagpas, mga kapatid sa Islam. Panglima, as-sahur. As-sahur. Ito yung pagkain natin sa madaling araw bago sumikat ang bukang liwayway. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Tunay na si Allah at ang kanyang mga malaika ay kanilang pinapanalangin ang mga taong kumakain ng sahur. Kumakain ng sahur. Dahil sa sahur, mayroong baraka. Pang-anim, mga kapatid sa Islam, as-salatu 'alan nabi. Ang pagdarasal, pagpuri kay Propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Panalangin natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yusalli alayya illa sallat alayhi al-malaika. Ma dama yusalli alayya falyuqillu al-'abdu min dhalika aw liyukthir." O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta Muhammad, walang alipin na nagdarasal sa akin. Ibig sabihin ng pagdarasal dito, yung nagbibigay salawat, Allahumma salli ala Muhammad, ay maliban na lamang na siya ay pinapanalangin ng malaika habang siya ay nananalangin sa akin. Kaya naman sabi niya, paramihin man niya ito o di kaya pauntiin ang pagpanalangin sa akin. Kaya tayo, lalong-lalo na sa araw ng Friday, mga kapatid sa Islam, ay mainam na paramihin natin ang pagsalawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangpito, at ito ang panghuli, iyadatul marid, ang pagdalaw, pagbisita sa taong mayroong karamdaman. Opo, mga kapatid sa Islam. Sinabi ng mahal na propeta, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, "Ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan illa salla alayhi sab'una alfa malakin hatta yumsiya." Walang muslim na dadalaw, bibisita sa isang muslim na mayroong karamdaman sa umaga, maliban na lamang na siya ay ipapanalangin ng 70,000 malaika hanggang sa maghapon. Hanggang sa maghapon, ipapanalangin ka ng mga malaika. Bakit? Dahil bumisita ka, dumalaw ka sa taong may karamdaman, sa Muslim na mayroong karamdaman. Ang pagbisita na ito ay sa hospital man, sa bahay man, o kahit saan. Kapag binisita mo siya, ipapanalangin ka ng 70 malaika, 70,000 malaika hanggang sa hapon. At kapag binisita mo ito sa hapon, sabi niya, "Wa in adahu ashiyatan illa salla alayhi sab'una alfa malakin hatta yusbih." Kapag binisita niya ito sa hapon, ipapanalangin siya or mananalangin sa kanya ang 70,000 malaika hanggang sa umaga. Wa kana lahu kharifun fil jannah, at magkakaroon siya ng isang kharif sa paraiso. Kharif, ibig sabihin, ay isang bustan, isang hardin na punong-puno ng iba't ibang uri ng prutas. Yun po, mga kapatid sa Islam, ang 7 gawain na ipapanalangin tayo ng mga anghel. Ngunit hindi nangangahulugan na 7 lamang, ngunit ito lamang ang ating ibinigay. Kaya naman, mga kapatid sa Islam, huwag nating hayaan na hindi natin maisagawa ang isa man lamang dito, dahil ang pagsagawa kahit isa man lamang dito ay dahilan upang tayo ay ipapanalangin ng pinakamainam na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang mga anghel. Maraming salamat. Huwag kaligtaan mag-subscribe kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, at anyayahan ang inyong mga kasama, kaibigan, manood, mag-comment, mag-like, mag-subscribe sa aming YouTube channel, Balik Islam TV. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.